Nel, ano-ano ang mga mahahalagang probisyon ng proklamasyon na ito ng Pangulo at sino-sino pa ang mga kwalipikado sa amnesty? Yes, Ella, sa ilalim ng Proclamation numbers 403, 404, 405 at 406 na inilabas ng Malacanang, pinagkalooban ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayao Brigade o RPMP, RPA, ABB. Ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF na nakagawa ng krimen dahil sa kanilang political belief. Ngunit hindi sakop ng bibigyan ng amnesty ang nakagawa ng krimen tulad ng kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity sa ilalim ng revised Penal Code, lumabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga tinukoy na krimen ng United Nations. Bibigyan rin ng amnesty ang Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Ayon sa Malacanang, layo ng pagkakaloob ng amnesty na mahikayat ang mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Kaugnay nito, naglabas rin ng executive order ang Pangulo na mag-aamyenda sa EO number 125 na lumilikha ng National Amnesty Commission o NAC. I-update nito ang trabaho ng NAC kung saan sasakupin na sa pagpoproseso ng aplikasyon para sa amnesty ang 4 na rebeldeng grupo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok.